Posible nga ba na itong si Arvin Tolentino ay umuwi dito sa Pilipinas at maglaro na para sa Magnolia? Isa yan dito sa mga exciting developments. Makikita natin lalo na ngayon at itong Magnolia daw, ang balita ay ready na. Yan ang nabanggit na player. Kung inyo maalala, tinrade ng Titan Ultra yung rights ni Arvin Tolentino sa Magnolia kapalit ni William Navarro. Ngayon naman daw mukhang itong Magnolia ay ready na i-buy out yung kontrata nitong si Arvin Tolentino mula doon sa team niya sa Korea at maglalaro na siya dito sa PBA. Maganda to para sa Magnolia kung mababuy out nila yung contract nitong si Arvin dahil syempre ang laking tulong nito si Arvin Tolentino sa Magnolia kung magawa nga nila yan. As it is, ang lakas na ng lineup ng Magnolia, so ano pa kaya kung makuha nila ngayon itong si Arvin Tolentino. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na si Arvin talaga yung magagamit nitong Magnolia dahil yung kanyang 3-point shooting at syempre yung height nito. Kaya sa tingin ko pwede talaga itong si Arvin Tolentino dito sa Magnolia Hotshots. Sa ngayon, iniintay na lamang daw nila yung pagproseso ng pagbabalik nito sa PBA. At para maliwanag, hindi sakop ng ban itong si Arvin Tolentino dahil ito nakapag-abroad bago pa man na-impose yung 3-year ban ng PBA. Kaya walang problema sa pagbabalik nito sa liga. At sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ngayon excited na Magnolia. Sa tingin ko, kung makakabalik si Arvin, baka kalagitnaan pa yan ng Governor's Cup. Dahil syempre marami pa yung ayusin na papeles. Pero kung sakasakaling makabalik to si Arvin Tolentino, sa tingin ko magiging maganda yan para dito sa PBA, no? At syempre, baka simulan na rin yan ng mga iba pang mga talents na naglalaro abroad dito sa PBA. Kaya naman magiging mas exciting to para do sa liga. At nasisiguro natin na itong PBA naman gagawin na lahat para masiguro na to si Arvin Tolentino ay mapapadali yung pagbabalik niya dito sa PBA at sa Magnolia. Ang TNT tropang 5G naman daw kung ay nag-iisip ng mga trade ngayon. Kung hindi raw nila makuha to si Cedric Barefield at itong si Joshua Monson, ang tinitignan naman daw nila ay itong si Alex Stockton mula sa Converge Fiber Xers. Naghahanap daw talaga ng mga additional players to si Coach Chot Reyes at dahil nakikita niya na mukhang kinakailangan na i-trade si Reynan Batak. So mukhang ang mangyayari dito si Reynan Batak ang iti-trade ng TNT tropa para dito kay Stockton. Ngayon, kung hindi pumayag naman daw itong Converge dito kay Stockton, baka si Richie Rivero naman ang magaling kapalit nitong sinambatak. Ang maliwanag, itong si Reynan Batak daw ay talagang nasa trading block na at mukhang gagamitin na siya nitong si Coach Reyes para dalhin sa ibang koponan. So mukhang iyan yung magiging sitwasyon dito sa Rain or Shine sa TNT tropa. Ite-trade nila si ng Batak para sa isang guard din siguro na magiging mahusay. Hindi pa natin natitiyak kung sino yung pwedeng maging kapalit pero marami na ang pangalan na nabanggit kaya na si Rivero, si Stockton at hindi na ako magtataka kung susubukan din nilang i-trade itong si Reynan Batak naman dito sa karibal nila na SMB para naman dito kay Jericho Cruz. Although medyo malabong pumayag ang San Miguel sa bagay na yan. So sa tingin ko, yan yung pag-iisipang mabuti ngayon ng TNT kung sino yung mga teams na tatanggap dito kay Reynan Batak sa isang trade. Dahil sa ngayon, itong TNT tropa matindi raw yung gagawin nilang build up. Ipakita sa lahat na seryoso na sila dito sa kagustuhan nila na mag-champion na dito sa Governor's Cup dahil 5 conference na itong sunod-sunod na puro runner-up finish sila. So gusto na nilang mabago to talaga. Kaya ngayon magiging isa na to dito. Sa aabangan natin itong Rain or Shine, itong TNT tropa, yung gagawin nilang pag-trade kay Reynan Batak. At maraming ang mga analyst na nagsabi na hindi na nakagugulat itong mangyayari na to dito sa PBA. Dahil syempre iba naman klase talaga yung yung gagawin ng TNT.